We would like to acknowledge the arrival of Mr. Malasakit himself, Senator Bongo! Panoorin ninyo ang maikling introduction kay Senator Bongo. Panoorin po natin ito. Good day, everyone. Today, a dedicated public servant with over 2 decades of service to the Filipino people. He began his journey in 1998 as an executive assistant to then Davao City Mayor and former President Rodrigo Duterte. In 2019, he was elected as a senator, placing third with an impressive 21 million votes, an extraordinary achievement for a provinciano and a first-time candidate. Since joining the Senate, he has recorded 0 absences from the 18th Congress up to the present 19th Congress, a testament to his unwavering dedication to his duties and the Filipino people. As the chairperson of the Senate Committee on Health, he spearheaded the creation of the Malasakit Centers, which simplify access to government medical assistance for poor and indigent patients by uniting all relevant agencies under one roof. With 166 centers across the country, from Batanes to Tawi-Tawi, these have benefited more or less 15 million Filipinos. His commitment to healthcare also led to the development of more than 600 super health centers, providing primary health care and early disease detection nationwide. He is the principal sponsor and author of the Regional Specialty Centers Act, establishing specialized care centers for the heart, lungs, kidneys, mental health, pediatric, geriatric, cancer care, and more across the regions. His legislative achievements also include the Salary Standardization Law 5, which raised government employee salaries, the Bureau of Fire Protection Modernization Law, and the establishment of the Department of Migrant Workers. As the chairperson of the Senate Committee on Sports and on Youth, as a sports enthusiast and athlete, his leadership was pivotal in passing the National Academy of Sports Act and crafting the Philippine National Games Bill, bolstering national sports programs and support for athletes, including those with disabilities. He passionately supports grassroots sports development, recognizing its vital role in youth development and societal well-being. A leader who embodies the principle that serving the people is not just a duty, but a passion. Bisyo niya ang magserbisyo sa kapwa Pilipino. Let us all welcome our tireless advocate for service and compassion, Mr. Malasakit himself, Senator Christopher Bongo! Ago sila ni Ma'am Giselle. Kahit noon kay Pangulong Duterte, parati naming naririnig, salamat Pangulong Duterte, salamat Senador Bongo. Huwag ko kayo magpasalamat sa amin. Kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magserbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ako naman po bilang inyong senador, hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin. Wala pong masasayang na oras. Magtatrabaho po ako. Sipag po ang pwede kong ialay sa inyo. At yan po ay patuloy kong ginagawa ngayon. Lunes hanggang Linggo. Magsiservisyo ko. Paboritong araw ko, Linggo. Kasi may ko sa dulo. Ako po isang Bisaya. Alam niyo naman ako, taga Mindanao. Sino mga taga Mindanao sa inyo? Sa mga kapatid ko Muslim, Assalamualaikum. Sa Davao, mahal namin kayo doon. Walang diskriminasyon doon sa Davao. Kristiyano, Muslim, magkakapatid tayo, magmahalan tayo sa isa't isa. Alam nyo, salamat sa inyong lahat, mga Bisaya.
mabigat sa atin yung utang na loob, huwag kalimutan. Kaya ako po ay patuloy na magseserbisyo sa inyo. Malaking utang na loob namin sa inyo, mga Bisaya. Salamat kayo sa inyong suporta. And of course, sa Luzon, mga Ilocano, mga Bicolano, lahat po, mga taga Pampanga, Pangasinan, Batanggenyo rin po ako. Sino mga taga Batangas rito? Batanggenyo rin po ako. Tesoro po ng Batangas, Tanawan at Santo Tomas. Attorney Jimmy Bondok, palapakan pa natin. Ito, isa sa mga pumilit kay Pangulong Duterte noon. Magaling, katabi ko ito for the last 5.5 years. May pusong para sa Pilipino. Talagang maasahan. Walang lugi po ang Pilipino rito. Ang aking kasamahan. Sana po pera sa amin dalawa madagdagan pa po. Tulungan niyo po ito para dadami po kami sa Senado at marami po kaming kakampi ron. Palapakan po natin Senator Bato de la Rosa. And sunod, ako na yan eh. O ako naman, kayo nang bahalang humusga kung sa tingin ninyo nagtrabaho po ako para sa Pilipino. Hindi po ako politiko na mangangako. Gagawin ko lang po ang aking trabaho dahil bisyo ko ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino at naniniwala po ako na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Panginoon, serbisyo po yan kay Allah. Of course, ang aking kasamahan sa Commission on Appointments, talagang sinusuri niya kung qualified at matalino. Isa sa aking hinangaang kongresista sa talino, sa tapang. At pakiusap ko lang po sa inyo, matagal na po itong overdue sa Senado. Dapat po matagal na namin itong kasama sa Senado. Ito po makikipaglaban sa inyo. Congressman Rodante Marcoleta. Kailangan natin ng mga kakampi sa Senado, di ba? Tulungan nyo naman kami, hindi ba to? Pan po sa inyo sa Senado. Makikipaglaban, hindi lang sa mga Duterte, makikipaglaban po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Yun po ang unahin natin. Yun po ang pakiusap ko sa mga kasamahan natin dito. Unahin po ang interes ng Pilipino, interes po ng mga kababayan nating mahirap. And of course, next is ating Pastor Kibuloy. Alam nyo, mas una pa silang magkakilala ni dating Pangulong Duterte. Magkakilala sila nung meron pa pong maliit na kapilya si Pastor Kibuloy. Matagal po sila nagsama, hindi lang po sa pagiging kaibigan sa Davao, pati sa naging spiritual advisor po ito ni dating Pangulong Duterte, ang ating minamahal na Pastor Kibuloy. Palakpakan po natin. Ito, malaking tulong rin po ito, asset po ito sa Senado. And of course, next, ang ating, ito, matalino naman po ito. Hindi ka naman i-appoint ng executive secretary kung hindi ka matalino at magaling at magiging asset sa gobyerno. Magkakilala na kami even before po siya na-appoint as executive secretary at alam niya po yun na magkakilala na po kami ni Attorney Vic Rodriguez. Asset rin po ito, magiging kakampi sa Senado. Attorney Vic Rodriguez. At ito naman, last but not the least, no, hindi naman porket nandun siya sa pinakahuli. Alam mo, ito, kaibigan namin, 2003 pa po sa Davao. Bata pa siya at hindi ko pa siya kilala noon. Idol ko na ito sa pelikula. Pero hindi sa totoong buhay. Ang dami mong anak eh. Mabait po ito si Philip Salvador. Alam niyo, nagawa na po niya lahat. More than 20 Best Actor Awards na po ang nakamit niya. Nagawa na po niya sa lahat sa buong buhay niya. Sabi niya, last hurrah na po niya sa kanyang buhay. At ako po, sigurado naman po ako sa inyo dahil hindi lang po siya bumubunot sa pelikula. Alam mo, iba yung sa totoong buhay, matulungin talaga to.